Kapal naman ang mukha ko para magreklamo siya nga hindi Day 2 in Baguio. Bali nakagayak na kami dyan at ayan ako nagpapakyut sa camera. Hindi ko na kayo masyadong maigagala kasi hindi ako nakapag-video maigi. O diba? Ayan, andyan na kami. Ito yung tinatawag nila na Valley of Colors. At tingnan nyo naman mga ate ko, di ko alam kung paano nila nagawain. Ang gaganda ng bahay, tapos ang gaganda ng pagkapintura. Alam nyo maaga pa talaga niyan, pero ang dami na talagang tao, tapos pinipilahan talaga siya. Pinagmasdan-masdan lang namin yan kasi nga ang sarap talaga sa mata. Tapos ayun, nagpicture-picture kami and after niya, nagbiyahe na rin kami. At ate ko, ang gamit lang talaga namin dito, Google Map. Dapat kasi, ito yung una namin pupuntahan. Kaso, hindi kasi namin matuko yung parkingan, kaya nagdire-diretso kami. Inuna na lang namin yung Valley of Colors. Naku, ante ko, magkakandaligaw-ligaw talaga kami dito, lalo at first time namin. Pero okay lang naman, okay lang maligaw, basta andito kami sa Baguio! Bali, ito yung tinatawag nilang Bell Church. At ang ganda-ganda ate ko. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung naglalakad na yun. Ay, hindi talaga yun. Simbahan talaga yun. Pag unang akyat mo talaga dito sa Baguio, nako, hihilingin mo talaga na isang buwan pa o isang taon ka magstay kasi ate, ang gaganda talaga nung makikita mo. Bali, umakyat pa nga kami dyan sa pinakataas kasi ate ko, kapag mas tumaas ka, mas makikita mo yung ganda ng tanawin. Pasensya na talaga, hindi ko sa inyo na ipakita yung kabuuan nito kasi nga ante ko, wala talaga akong plano mag-vlog. Gusto ko lang talaga makapag-relax pero nag-video-video lang ako for memories. Pero ngayon, ipopost ko talaga siya malala. Kitang-kita nyo naman kung gaano kainit, diba? Pero ate ko, hindi namin yan ramdam kasi malamig talaga siya. Pero hindi naman yung sobrang lamig. Hindi katulad paggabi ate ko. Parang ayaw na talaga namin bumangon sa sobrang lamig. Ang sarap matulog. Bago nga kami magpatuloy sa aming paggagala, naganap muna kami ng pwede namin kainan. At ito na lang yung kinainan namin dito na lang sa Paris kasi ito yung pinakamalapit at ito yung nadaanan namin. Nakita nyo ba yung napakadami naming kanin? At talaga nag-only rice kami kasi ate baka kami magutom, wala na kaming pera. Charis. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Tama ka! Diyan kami pupunta sa Strawberry Farm! Super duper excited ako dito mga auntie ko kasi first time ko makakita ng strawberry na nakatanim. Excited na ako mag-ani kasi nga daw pwede ditong mag-ani. At ate ko, ngayon lang din ako makakatikim ng strawberry sa buong buhay ko. Promise, promise talaga yan. Nakakatuwa dito kasi ang daming pa-free taste kaya ang dami rin naming natikman. Tapos yung binili lang namin dito yung ice cream, super duper sarap talaga mga ate. Promise, kapag pumunta kayo dito yung ice cream, wag nyong palampasin. Grabe, laki ng strawberry na para bang gusto ko siyang iuwi sa Bicol. After namin mag-ikot-ikot at mag-picture-picture, bumaba na kami dito sa farm kasi andito nga yung strawberry mga ate ko. At lahat talaga ng tao pumupunta dito kasi bumibili sila nung sariwang strawberry. Meron nga din pala ditong pa-free taste yung strawberry na ginawa siyang tupig. Syempre hindi namin yung pinalampas ni Baba, tinikman namin. At para sa akin, hindi ko siya masyadong nagustuhan. Pero kay Baba, okay naman siya. Siguro first time ko kasing makatikim at saka hindi pa ako familiar dun sa lasa. Ganyan nga pala kalawak yung asyenda namin. Hala hindi, nakikidayo ka lang, wag kang mag-aangkin. Excited na nga ako mamitas ng mga strawberry na yan, kaso naman nasaktuhan namin na hindi sila nagpapapitas ngayong araw. Kaya talaga gusto ko sanang magwala kasi ate ko first time ko sa Baguio tapos hindi ko pa ito nagawa mag-ani-ani ng strawberry na yan. Hindi lang naman yung strawberry yung available ditong bilhin at anihin, meron din sila ditong lettuce. Isa pa sa ikinalungkot namin sa daming taong pumupunta dito, naubusan din kami ng fresh na strawberry kasi ang dami na palang nakapila dun sa mga inaani nila. Kaya buti na lang talaga makapal yung mukha ko kasi nangingi na lang ako ng mga reject kaya naman nakatikim kami ni Baba nung strawberry. Masasabi mo? Tamis. O, diba sa isang iglap nagbabiyahe na naman kami, hindi na talaga ako nakakuha ng maraming video kasi pagtas namin sa farm, naganap kami dun ng mga pasalubong tapos dun na din kami nagbili ng strawberry. Update ko pala kayo dun sa lasa ng strawberry, hindi ako sa kanya nasarapan, medyo maasim siya. Ganun ba yung lasa nun or baka hindi lang ako sanay kasi first time ko na naman talaga. Medyo makulimlim na nga dyan kasi may ulanin pero wag naman sanang tumuloy kasi iiyak talaga ako. Wala. Bali, andito na kami niyan sa Igorots Town. O, baka magtaka kayo kasi iba na yung damit ko. Malamang ate ko, nagpalit ako dyan ng damit. Oo, tama kayo kasi nagbabaon talaga ako ng damit para naman hindi pare-pareho yung damit ko sa isang araw, no? Grabe, hanggang dito ba naman, gulpak pa rin ang tao. Sa lahat na lang talaga ng pinunta namin, ang dami talagang tao. Malamang ate ko, pasyalan to. Eh, di sana kung gusto mong mag-isa madaling araw, pumunta ka na agad. Ay, galit.
Pagtaas namin yan, agad yung nadat na namin, sumasayaw-sayaw na sila dyan. Tapos nagpicture-picture lang kami. Tapos ate ko gustong mag-rent ni baba nitong yan, sinusuot na yan. Ano ang tawag dyan? Basta yung sinusuot na yan. Ayaw ko pa nga sana, pero ang baba ko mapilit kasi nga, first time mo nga dito sa Baguio, dapat ma-experience natin yan. Tama nga naman. Ako kasi puro reklamo eh. Kaya thank you Lord talaga kasi na-experience na namin ito habang bata pa kami. Bali si baba na yung sinusukatan dyan at hindi talaga mahanapan nung pang-ulo kasi ang laki ba naman ng ulo niya. O diba pangatlo na yun, ewan ko na lang talaga kung hindi pa yung magkasya kasi pag di nagkasya, iiwan ko na talaga yan dyan. Ay, hay sa wakas, natapos na din. After nga niyan, tumaas na kami, nagtambay-tambay, nagpahinga, nagpahangin, tapos nag-isip-isip kung kailan kami maghihiwalay. Walang ganun. Grabe, sobrang saya talaga namin dyan kasi ate ko napakaganda dito talaga, makakapag-relax ka at mahanap mo yung peace of mind mo. Bali pumasok din pala kami dito sa Lagusan papuntang Encantadia. Huy hindi, wala ditong Encantadia te. Bali nagtingin-tingin kami dyan, baka sakaling may ginto, pumaldo. Ay. Oh, ayan, tingnan nyo naman, akala mo'y kagandahan, pwede na maging nono sa punso. Ay. Gusto nga namin ditong subukan yung hep-hep hooray, kaso pareho kaming naiya ni baba kasi baka walang sumagot. Naglibot-libot nga kami dyan hanggang sa matagpuan namin itong si Sir Mark. Alam nyo, ito yung nag-drawing kay Ma'am Alex. Ate ko, nakita ko siya sa personal, nakakabilig. Ay, naku naman, ewan ko na lang talaga kung panghinaan ka pa ng loob at maging tamad ka pa sa pag-abot ng pangarap mo. Kung siya nga, nagtsatsaga, anong karapatan mo para magreklamo? Hinanap ko nga dyan yung drawing niya kay Ma'am Alex at grabe, ang ganda talaga. After namin malibot at mag-enjoy dun sa Igorot Stone, pumunta na kami dito sa Diplomat Hotel. Hindi na ako nakabidyo habang papunta kami kasi ate ko, ang dilim na talaga tapos umuulan na niyan. After namin mag-picture-picture at malibot yung Diplomat Hotel kasi maliit lang naman siya, umuwi na rin kami kasi ate ko lumalakas yung ulan. Bali yun na lahat yung mga nangyari sa aming day 2 dito sa Baguio. Bye-bye! God bless! Mwah!